Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Ilang transport group may pangamba sa service contracting ng gobyerno, akto, pabor. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Suportado ng Grupong Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ang paglulunsad ng Service Contracting Program para sa mga public utility vehicle. Ayon sa kanilang Pangulo na si Liberty De Luna, malaking tulong ito para sa mga tsuper na apektado ng malakihang oil price hike, lalo na ang mga napilitan ng tumigil sa pamamasada. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro ng kanilang biyahe, bukod pa ito sa kita nila mula sa pamasahe ng mga pasahero. Magsisimula ang implementasyon ng programa sa April 15 at target itong masaklaw ang humigit kumulang 50,000 mga PUV driver kung saan inaasahang pakikinabangan ito ng higit sa 15 milyong commuter sa buong bansa. Ako yung sinisigaw ko sa strike namin ng last March 23 at natutuwa naman po ako at ito ay nagaganap at matutupad po at ito ay napakalaking tulong po sa halin ng transport sector ng Jackie. At naniniwala po ako kapag ito ay nagtuloy-tuloy habang process po ang ating fuel, talagang mapagsiservisyohan po namin yung ating mga mananakay. At ayaw din naman namin hindi kami makagalaw at dahil na sa taas at hindi namin kaya, ngayon na po magtuloy-tuloy dito. Sa panayam ng DZRH News, sa ilang mga tsuper, karamihan sa kanilang mga kasamahan ang tumigil na sa pamamasada at umuwi na lamang sa kanilang mga probinsya dahil sa taas ng diesel. Samantala, hindi naman pabor sa service contracting program ang iba pang transport group tulad ng Piston at Manibela. Ani ay hindi ito solusyon sa mataas na presyo ng langis dahil pinapatay lamang umano nito ang kabuhayan ng mga tsuper. Bukod dito, hindi pa rin umano nito matutulungan ang lahat ng tsuper dahil iilan lamang aniya ang makikinabang dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Amy Marcos, itinutulak ang pagtanggal ng VAT sa langis. Muling nanawagan si Senator Amy Marcos sa pamahalaan na suspindihin ang value-added tax sa produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng crudo sa sektor ng pangingisda at agrikultura. Ayon kay Marcos, ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bigat ng gasto sa diesel at halos hindi na aniya makapalaot ang mga mangingisda sa mahal ng crudo, at nagbabala na maaring tuluyang malugi ang maliit na mangingisda kung walang agarang tulong ang pamahalaan. Kasunod nito, iminungkahi ng senadora na pansamantalang pagtanggal ng VAT sa petrolyo, partikular para sa municipal fisherfolk at mga rehistradong commercial fishing operators ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binigyang diin din niya ang pangangailangan ng agarang aksyon upang maibsan ang mataas na gasto sa produksyon ng mga magsasaka at mangingisda na maaring makaapekto sa supply ng pagkain at magdulot ng pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon sa mangbabatas, kung kayang nang magbigay ng tax relief sa ibang sektor, mas nararapat umanong unahin ang mga sektor na pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.